Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel natin. So dito po makikita mo may bago po tayong i-share po sa inyo. Kasi po nakabili po tayo ng bagong power inverter po ang binili natin ngayon. Siyempre kapag bibili po tayo ng mga power inverter o mga solar sa upgrade natin, dapat po naka pure sine wave po ang bibili natin. So ano ba yung design dito sa mga bagong inverter na binili natin? So kung makikita nyo po dito, so kabila pala, dito po ang rated po sa power inverter na binili natin. Ayan po makikita nyo. So ganun po, ganun pa rin po mga Lods. Naka DC 12 volts po ang design. Tapos ang input niya ay 12 volts. Tapos ang output naman niya ay AC 220. Tapos siyempre ang maganda, naka 60 Hz po ang isang power inverter para mas malakas. Tapos may nakalagay po dito na supply na 10,000 watts na AC power. So ang ibig sabihin po dito, yung starting power po na kaya dito sa power inverter. So yan, makikita nyo na po dito na pure sine wave power inverter DC to AC. So tinatawag ko siyang DC to AC kasi galing siya sa 12 volts na supply sa input. Ang output niya lalabas po ay 220 volts na output. So yan po. So lagi nyo tandaan, naka 60 Hz para mas maganda po ang cycles na tumatakbo sa power inverter natin. So bubuksan na natin. So ito, nabuksan ko na to ang inverter natin. Pero gusto ko na lang po i-share sa inyo na ano kaganda po ang klase na power inverter na binili natin. So bubuksan na natin. So ang power inverter, mayroon po siyang manual dito sa loob, tapos sa likuran, yung wire na gagamitin sa power inverter. Yan, tapos ang power inverter, ayan po makikita. So ilabas na natin. So ayan po ang bago natin na power inverter. So bubuksan natin itong manual. So, ang manual po dito mga Lods, so direct to the point tayo, ang manual po nila ay naka-general. So, kapareho lang lahat. Dito po ang basihan sa product parameters natin. So, ang maganda po dito sa power inverter natin, wala ka nang i-adjust o isi-setting po dito sa parameter. Kumpara doon sa Samsung natin na marami kang isi-setting. Kaya itong klase na ganitong power inverter, naka-plug and play ka na lang po, diretso, automatic po mga Lods. Kaya kung bago ka mag-umpisa sa solar power inverter natin, mas maganda po itong klase na ganito na power inverter. Kasi para hindi ka na mahirapan kung ano pang isisetting mo. Tapos ang power inverter natin, dito po ang basehan ang ginagamit sa power inverter natin. Ang power inverter na may bigat po dito ay nasa 1.8 kilogram. Ayan, makikita ba? Yan. Tapos, ang kalakihan po sa power inverter, mamaya isisetting natin ang actual. So, ang kaya po sa rating po dito sa 1.8 na nakalagay dito kasi tinimbang natin ang power inverter na nasa 1.5 kilowatt po ang rated power o yung tinatawag nilang continuous power. So, nakalagay po dito. Tapos, ang peak power niya, ayan, makikita mo, naka 3,000 watts po ang peak power na nakalagay sa 1.5 kilowatts po na power inverter itong ginagamit natin. So ibig sabihin po dito mga Lods, mas malakas po ito sa Samsung natin na ginagamit na 1 kilowatt. So ipakita ko dito sa harapan. So ang maganda po dito sa power inverter natin, dalawa po ang exhaust fan na ginagamit sa power inverter. Kaya hindi ito madaling uminit po ang power inverter. Tapos may kalakihan po ang lalagyan sa wire. So makikita mo po ang wire dito, medyo may kalakihan po mga Lods. So dito po sa harapan, ito rin maganda. Kasi nakalagay na po ang indicator sa DC at saka sa AC. Tapos dito ipa-plug ang socket natin na para sa output na 220 volts. Tapos meron ding, ito makikita mo yung power at saka yung fault. Kasi as usual po, meron mga protection sa overload, short circuit, at saka sa overheat ang ganitong klaseng power inverter natin. Tapos makikita naman, ang blower pala, maraming nagsasabi, saan ba talaga ang pasok sa blower dito sa power inverter. So ang power inverter natin mga Lods, hindi po lalabas dito ang blower, kundi papasok po siya sa loob. So lalabas po ang hangin niya dito sa harapan.
So ang maganda sa design dito sa power inverter na nakita natin, hindi siya ganun kataas patungo dito. Medyo palaki ng pagganon. So mas maganda kasi yung blower dito, mas madali po siyang makalabas. Compare sa ibang power inverter na mataas tapos isang blower lang ang ginamit dito. Ito dalawa po mga lods. Kaya yung sinubukan natin ito, hindi ito madaling uminit. Kasi dalawa po ang exhaust fan na ginamit. Tapos, ano pa ba ang may dagdag natin sa power inverter? So, ito po mga lods, kung gusto nyo talagang mag-umpisa na gumamit ng solar power sa bahay, ang magandang ideal na magandang rated sa power inverter na dapat yung bilhin ay nasa 1.5 kilowatt po talaga mga kalods, yung rated power. Kasi naobserbahan ko po doon sa Samdon, medyo struggle po ang 1 kilowatt na gagamitin sa mga inductive load. Ito, may kakayahan po ito mga loads, umabot kasi siya sa 1.5 kilowatt. Pero bago natin yun i-actual, ipapakita muna natin ito kung ano ba yung nasa loob para madagdagan natin yung kalaman, kung ano ba ang mga klaseng nilalagay nila dito sa loob. Tapos ipakita ko na rin po sa inyo mga loads, ang 500 watts na inverter na ginamit natin. So ito na sa 1.5 kilowatt. So titingnan natin ito sa loob kung ano yung nasa loob dito sa 500 at itong 1.5 kilowatt na power inverter natin. So yan. Oh yan, makikita na mga loads. So yan, yan presenter. So kung makikita niyo po sa kaibahan sa dalawa, yung 500 watts na power inverter, isa lang po ang power transformer na inalagay. So, meron naman siyang toroidal dito. Tapos, ang wire niya sa 220, medyo may kalaitan ang wire. Yan, makikita. Tapos, ang blower niya, isa lang po ang blower niya. So, yan, dito lalabas po ang hangin sa blower. Yan, makikita. Tapos, yung mga MOSFET niya sa kilid, sa kiliran, at saka dito. Makikita mo rin. Yan. Tapos, ito po ang dito naman sa kaibahan sa 1.5 kilowatt, apat po ang power transformer na ginamit po mga loads. Tapos medyo may kalakihan naman dito sa supply natin sa 220 na output, yan po. Tapos ang blower, makikita mo, dalawang blower po ang nandito. Tapos dito, ito yung isa, importante na dapat yung malaman po mga loads, na itong dito sa may potentiometer po siya dito, ito po ang adjuster para sa voltage. Kung gusto mong taasan sa 230 to 240, iikutin mo lang dyan mga loads. Pero bago mo yun iikutin, huwag mo munang lagyan ito ng supply na DC volts. Saka mo, i-adjust mo muna ito bago mo supplyan po ang power inverter natin. So yan po, makikita nyo ang kaibahan. Tapos ang gusto ko dito sa design na power inverter, mas malaki po ang space sa loob. Tapos ang blower, mas madali siyang makalabas kasi hindi siya ganun kataas. Mas maganda kung ganun ang pataas, hindi pa ganun. Para ang blower po dito sa exhaust fan, madali po siyang makalabas. Yung init niya dito, yun ang unang maganda po sa ganitong design. Tapos ang power inverter mga loads, mas ma-impress po kayo kasi itong nabili natin na power inverter, napakamura po compare sa iba na power inverter. Kasi ang iba umabot sa 4 to 5,000. Pero ito, nabili natin, nasa 3 plus lang po mga load. Mga 3.5 o 3.6 yun. Tapos, ang maganda pa dito, nakita ko, marami po siyang advantage na naobserbahan ko. Kasi kung gumagamit po kayo ng ceiling fan sa bahay, nang ginamit ko po ito sa ceiling fan, medyo hindi po umingay ang mga ceiling fan na ginamit ko po ito. Tapos kung nakadiyo ang gamit, medyo maingay. Pero compare po dito sa ganitong klaseng power inverter, hindi po siya maingay po. Yun ang advantage talaga na na-discover ko. So ngayon, mas maganda ngayon mga kalods. So subukan natin sa refrigerator. So ito, napakaliit po. Hindi na natin pinakita na gagamitin natin sa inductive na refrigerator kasi hindi po kaya. Tapos ito, ipaalala ko muna sa inyo. Yung ginamit natin, ang Samdon natin sa refrigerator, medyo struggle po ang 1 kilowatt talaga pagdating sa mga inductive load. Magagamit mo lang ang Samdon kung naka-inverter ang type ng refrigerator mo, o kaya medyo ipadaan mo muna sa Dio tapos i-transfer mo sa solar. Yun, kaya yun sa Samdon. Pero itong nabili natin, nasumubok po ako sa 1.5 kilowatt. At saka mura po, kaya ito sinubukan ko na lang.
Mas maganda po dito kasi kaya po niya talaga ang refrigerator. Tapos, ipapakita ko po sa inyo na anong klaseng refrigerator ang ipapatakbo natin. So, ito na po mga lods, ang battery na gagamitin natin. Tapos, yung power inverter natin nakalagay sa taas. So, bago natin yan ititesting dito sa refrigerator, ipapakita ko muna po sa inyo na anong klaseng refrigerator ang gagamitin natin sa power inverter. Ito po, ang klase na refrigerator, ipakita ko sa inyo. So, naka-GA po ang refrigerator natin. Binili po ito sa papat mama ko, 1969. Buo pa rin ang GA na refrigerator. So, ginagamit pa rin namin ngayon. So, kung makikita mo ito sa loob, ay pakita ko sa inyo po. O yan, medyo may kalumaan na po ang refrigerator na ginamit natin. So, yan, makikita. So, ito po ang gagamitin natin. Kung naka-inverter po ang refrigerator nyo, kayang-kaya po yun sa 1 kilowatt na power inverter. Pero pag ganitong klase na hindi inverter, mahirapan po patakbuhin ng isang 1 kilowatt na power inverter. Pero itong gagamitin natin dito, so ngayon ipapakita natin kung kaya ba sa ganitong klase na binili natin na 1.5 kilowatt na power inverter. Tapos gamit natin gel type na battery lang po mga loads. Yung sealed lead acid ang gagamitin natin. Naka 100 Ah po siya. So ngayon, meron po tayong, ito, kukunan muna natin kung gaano ba kalaki ang isang power inverter na binili natin. Kukunan natin yung size. So, sa ganyan na size po dito sa wide natin, makikita mo, yan makikita ba? Naka 50 cm po mga lods. Katumbas sa 6 inches dyan sa taas. Yun ang wide natin. So, ang length naman niya dito naman mga lods ay, makikita po, nasa 9.5 inches lang po mga lods, katumbas rin sa 25 inches, 25 cm. Tapos yung height naman sa power inverter natin, almost 3 inches po mga lods. Katumbas rin siya sa 8 cm. O yan. Tapos ang bigat pala, nakalimutan natin yung sabihin na 1.85 kg po ang bigat nito. So itatapping na natin mga lods. So, ang tapping natin, ito, napaka-importante sa mga baguhang mag-umpisa sa pagtatapping po dito sa power inverter natin na upgrade. So, ang una mong gagawin kapag nagtatapping po ka dito sa battery, mas unahin mo muna yung sa power inverter ang paglalagay sa wire. Kaysa doon sa supply ka, kasi kung doon ka kukuha kagad, live na yung 12 volts na papasok. So, hindi natin alam, baka maka-circuit o may madikit. Mas maganda kung uunahin mong lagyan dito sa power inverter. So, ang wire po, susundin mo lang ang color na yung pula, yung positive, itong itim, yung negative. So, itatapping natin siya dito. Okay, yan, natapping na natin. So, baliktarin natin para makita natin yung DC at saka yung voltahe talaga. Oh, yan, para makita natin yung harapan. Mga lods, gagamit tayo ng plug-in wattmeter para makita natin yung wattage dito sa refrigerator natin. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng extension. Ito yung extension outlet natin. Yan. Tapos, dito natin isaksak yung sa rip. Yan, dito na ilaksak. Yan, makikita ba? Para makita natin ng maayos yan. So, i-up ko na lang ito. Ito naman ang plug natin na isasaksak natin dito sa power inverter. So, paalala mga lods, sa ganitong pag-i-start, mas mabuting i-start mo muna ang power inverter. Kaysa isaksak mo dito yung plug sa refrigerator natin. Tapos i-on mo ito power inverter. Baka po mabigla ang isang power inverter natin. Kaya mas safe po na i-switch on mo muna ang power inverter natin. So switch on natin ang power inverter. Yan. So dito sa indicator po mga lods, makikita mo naka 12.7 sa DC. Tapos ang voltahe sa AC naman yan, makikita naka 234. Yun po ang maganda dito. Kasi may indicator po lang nakalagay na sa power inverter natin. Tapos dito sa kabila, ito naman ang 220 volts natin sa output. So dito natin yun isasaksak. Yan. So isaksak natin. So yan po mga lods. So ito makikita natin dito sa, so yan, makita ba? Naka 205 po ang wattage sa refrigerator. O yan. Kasi ang ref, napakaluma. Pinakita ko sa inyo na G1969 po ang refrigerator. Ang G. So makikita mo, naka 222. Tapos ang DC natin, nasa 12.1 po ang battery. At ang AC is 229. Tapos ang ampere dito, makita ba? Okay.
So, titingnan natin yung, yan po, makikita. 228.8 ang nakalagay sa plug-in wattmeter natin. Tapos, talagang makita, 60 Hz po ang power inverter natin. So, tapos, naka 1.28 ampere ang gamit ngayon sa refrigerator natin. So, yan, medyo may kataasan. Tapos, ang watts niya po ay, yan, 200. Ito, bababa pa po ito ngayon kasi nag-starting po siya. Yun ang sinasabi sa manual na ang mga inductive load po ay mataas po ang starting power. Naka-umpisa siya sa 225. Pero ito ngayon, bumaba na. Nasa 185. O yan, bababa, 180 na. Pero ang rated sa rep dito, pag umabot na ito sa 150 to 60 po ang rated. So yan po, makikita naman, kayang-kaya sa power inverter natin. So, ang disadvantage lang dito sa power inverter, medyo maingay po siya kapag mataas na po ang load na ginagamit. Pero ang importante, malamig po ang power inverter. Ito, sinubukan ko ito. Malamig po mga lods, kahit umabot pa siya sa 400 watts, malamig. Ang battery at naka 229 ang AC natin. Tapos, makita mo, lalong bumababa na po ang rate, nasa 165. So, kanina, 225 yun. O ngayon, lalo pang bumaba. Ayan, makikita mga lods, 164 watts na lang. Tapos, ang amperahe niya, tingnan natin. Magkano na ba yung amperahe? 1.0 na lang ang amperahe mga lods. O yan, makikita. Medyo bumaba na. Kaya kung tutusin po ito mga lods, kayang-kaya pa kung ikakarga pa natin yung ibang mga appliances. Ayan, naka 160 na lang po mga lods ang gamit sa refrigerator. So, titingnan natin sa loob, sa refrigerator, kung tumatakbo ba ng maayos ang refrigerator? Tingnan natin. So, yan po mga lods. So, yan. So, yan po ang design sa 1969 po na refrigerator. Buhay na buhay pa rin ang ref. So, balik natin sa baba. Yan. Naka 12.2 pa rin ang battery natin at saka 229 ng AC. Tapos, ang watts dito sa battery, sa ref natin, 162 watts po mga lods. Ang battery pala sa hindi pa nakakalam, naka DC solar, ang brand natin dyan. Tapos naka 100 AH po ang gamit. Saka good news po mga lods, 1 year na po ang battery na ginamit natin. Kondisyon pa rin po ang battery. Basta masusunod lang po yung rated sa battery. So battery, pakita ko lang sa camera, medyo ilapit ko para makita nyo mga lods. So ayan po mga lods, ang cycle use 14.4 to 14.9. Tapos, ang standby use, nasa 13.6 to 13.8. Ito yung float voltage na setting. Yan, makikita. Tapos, ito, importante malaman sa mga kalodi natin. May sinabi na initial current is less than 25 ampere. Ibig sabihin po dito mga lods, hindi ka pwede mag-abusa sa paggamit sa solar panel. Ang less than 25 ampere po, katumbas yan sa 5 tig 100 watts na solar panel. Aabot yun sa 25, hindi ka na pwedeng i-mixes po dito sa 25 kasi masisira po ang battery. Hindi katulad sa mga LiPo4, napakataas po sa mga initial current sa LiPo4. Umabot sa 50 to 60 ampere. Kaya kahit 1,000 watts ang gamitin mo doon, pwedeng-pwede sa LiPo4 na lithium battery. Pero itong mga gel type, makikita mo hanggang 25 ampere lang. Kaya hindi ka pwede magparami ng solar panel. So dito, approximately nasa 4 o 5 solar panel, tig 100. Kaya 400 to 500 watts lang ang pwede mong gamitin. Kasi mag-excess ka sa 600, masisira po ang sealed battery natin na gel type battery. So yan po mga lods, dagdag idea natin na hindi tayo basta na lang magparami ng solar panel kung isa lang ang battery mo. So yung paraan na gusto mong damihan o pataasan ang 1,000 watts na solar panel mo, dagdagan mo na lang ng battery para kung 25 less than, so dagdag ka ng isa, magiging 50 ampere. So hindi ho masisira ang battery. Kayang-kaya kasi kung maglampas ka dito, iinit po ang gel battery natin. So yun po mga lods, dagdag idea na ganong klase. So far so good po, maganda po ang pag-alaga natin dito sa battery kasi good as new pa rin. So makikita naman sa voltahe, yan, 12.2. Hindi pa ito na
natatap natin sa solar panel. Kung natatap po ito sa solar panel natin, hindi kayang-kaya. Abot yan sa standby use, baka float voltage pa sa 13.8. Kaya para makita nyo mga lods, gagamitin natin sa solar natin na itatapping na natin doon. Sana may solar panel system na tayo. So mga lods, ito na po yung system na sinasabi natin na may solar panel tayo dito at saka may charge controller. Ito yung system natin na upgrade. So ito na po, ilalagay na natin ang bago natin na power inverter. Doon natin ilalagay. Tapos yung sandom natin, standby lang muna. So pwede rin natin magamitin sandom pagkakarga natin sa battery. So marami namang paraan dyan ang sandom. So, ito muna po ngayon ang gagawin natin experiment kung gaano kalakas ang 1.5 kilowatt na ganitong klaseng power inverter. So, ngayon, ilalagay natin po mga lods. So, ayan po mga lods. Nalagay na natin. So, meron na rin supply sa battery. Nalagay na rin natin. So, ito na po. Pwede na natin gamitin. May solar power na tayo. Tapos, gagawin natin, isi-switch on muna natin dun sa takilid kasi naka-opa. So, switch on natin. Saka yung breaker dito. Saka itong plug natin para sa distribution natin sa solar natin. So dito ko siya ilagay. Oh, yan. Nalagay na natin po mga lods. Ayun, susubukan natin kung gaano baka lakas ang kanyang klase na power inverter natin. So mas maganda, mag-actual tayo mga lods. Pagkita ko muna sa inyo. Ang rep natin is umabot yun sa 150 o 200 to 160. So ngayon susubukan natin. Pagpalagay natin na 150 ang rep natin doon. Electric fan na 55 watts. TV na 65. At saka ceiling fan na malaki na 30 watts. All in all 300 watts po ang kapasidad sa wattage. Para makita nyo po ang actual, gagamitin natin. Ipatatakbo natin itong apat na mostly ginagamit sa bahay. Yung rep, electric fan, TV, at saka ceiling fan na malaki. So, ipapakita ko po sa inyo, igamit po, yan, i-actual natin para makita kung totoo bang may kalakasan gamitin ang power inverter na 1.5 kilowatt na ganyang klase na power inverter. So, gagawin natin, naka-energize na po ito, tapos wala pang gumagamit. So, makikita nyo dito, 0.4, kasi nakaupo ngayon ang LBD module natin. So, hindi yan baka pasok yung supply ngayon dito. So, LBD natin, ipa-energize natin. Pero gagamitin na natin ang power inverter natin. Tapos, ang rate natin, medyo mataas po tayo. Nasa 13.8 na po. Naka-float voltage tayo ngayon sa battery. So, gagawin natin, ipapakita muna natin doon sa loob, sa bahay namin, yung mga gagamitin natin. So, dito po, may makikita kang reading na 35 kasi gumagamit po tayo ng ceiling fan. So, para makita nyo po ang ceiling fan na ginamit natin dito. So, yan. May ikot sa taas. Tapos, doon rin sa stone natin, ginamit natin. Kaya, meron po siyang reading dyan na 35 watts po. Makikita nyo po ang reading dito. May 35 watts po siya na dito kaya ginamit. So, okay lang po. Isali natin yan. So, gagawin natin. Puntaan muna natin yung sinasabi ko na patatakboy natin ang actual tayo, rep, electric fan, TV, at saka yung ceiling fan na 30 watts na medyo malaki. Tapos naka-energize na po ito dito mga lods. Tumatakbo na po ang power inverter natin. So, pakita ko muna sa inyo yung sinasabi natin. So, balik po tayo dito sa loob po, sa bahay namin. So, ano ba yung gusto nating ipatakbo? Ito po, balik tayo dito. Ito, patakboy natin ang rep na luma na GE. Tapos electric fan. Tapos may TV tayo dito na 42 inches. At yung sinabi ko na ceiling fan na malaki po, ayan po, makita sa taas. Yan, patakboy natin. Gamit yung power inverter natin na bago na 1.5. O yan po mga lods. So, umpisahan natin dito sa electric fan. Kasi ma-monitor naman natin doon sa system natin. So, gagawin natin, ipatatakbo natin itong rep dito at saka yung electric fan. So, ipla-plug muna natin siya dito kasi hindi yun naka-plug. So, ipa-plug natin. So, yan. So, umikot ang electric fan. Tapos yung rep, tingnan natin. Yan, ang rep. Tapos, ang ceiling fan dito sa taas.
Yan, paikutin natin yan. Mga lods, paikutin natin. So, yung plug ko lang siya dito sa ilalim. So ayan mga lods. Umikot ang ceiling fan na 30 watts po yan. Medyo malaki po yan. Tapos, yung electric fan. At saka yung refrigerator natin. At saka i-on natin itong TV. Nakalimutan ko pang i-on. I-on natin yung TV. Oh, yan. Yung TV. So yan. So balikan natin po mga lods. Kung ano namang nangyari doon sa system natin. Doon natin nilagay ang solar natin. So ayan po mga lods. Hawakan ko solar. So gumamit na tayo ng 376. Tapos ang battery natin nasa 12.3 volts ang battery. 68% po ang nagamit. So kaya pa kasi 50% naman ang setting natin. So, ilagay ko muna dito yung camera natin. So, ayan. So, ang power inverter. So, yan po ang ingay sa inverter. Tumatakbo na po yung dalawang exhaust fan dyan po ngayon. Tapos, ang voltahe natin, ang battery, yan makikita. So, ang nagamit natin is nasa 367 watts po, mga lods. So, ito po ang sinabi ko. Kapag ito i-direct mo sa refrigerator na ginamit natin, lalabas po dito ang number 14 na code, na default code. Hindi po kaya sa power inverter natin na 1 kilowatt na Zamdun. Sa mga refrigerator po na inductive na gamit. So, okay lang gamitin kung naka-inverter ka. Pero kung i-direct mo ito, lalabas po dito ang number 14. Ibig sabihin doon, battery low voltage protection. So, hindi ko alam, kahit naka-full charge naman ang battery, yun ang lalabas pag i-direct mo sa isasaksak mo ang refrigerator gamit ang Zamdun. So, kaya nga, ang ibig ko sabihin doon, hindi po talaga kaya sa inductive kung 1 kilowatt lang ang power inverter mo. So, dapat po umabot po sa 1.5. Kaya ayan po, makikita naman, naka 366 watts po ang gamit natin. Tapos, idagdag ko pa mga kalos. So, tatanggalin ko tong camera. Ang gamit natin dito, 4 na tig 100 na solar panel. Nasa 16.5 po ang karga natin sa solar, sa bateryan. Tapos dito sa kabila, pakita ko na lang. Ito naman sa kabila mga lods, ang Neo na Tiger Neo na 200 watts. Yan, palapit ko pa. Yan, makita ba? Nasa 8.67 po mga lods. Ito, kapag malakas po ang sikat ng araw dito, aabot po ito ng 10. So kung makikita mo dyan, nasa 9 na po, ayan. So marami nagsabi na scam daw, pero ito, kayang abutin ang 10 ampere po dito. So tama yun sa rated na nakalagay, na 10.21 ampere. Kapag malakas po ang karga sa solar, ayan, makikita naman, naka 9.22 po ampere. Isang 200 watts po, yan po ang Neo Solar Jinko natin. So 9.29 po yan. Ayan man, makikita po mga lods. So, okay po ang performance dyan sa solar panel natin. Dito naman sa kabila, 4. So, magkano ba yung 4 na 100 na 400 watts? 17 ampere po ang result dyan. Kaya kung makikita mo dito sa dalawa, kung madagdagan pa natin ito ng isa pang solar na 200, talagang aabot sa 19 to 20 ang maximum current na papasok sa battery natin. So, okay po ang Neo Jinko natin dyan. So, ayan, actual naman, makikita natin. Umabot yun sa 9.25 ampere dito po. So, ang rated, makikita mo, nasa 12.2 ang voltahe. Nasa 64% naman ang battery. So, balik ko ito sa kamera natin. So, magkano na bang nagamit natin? Ayan, makikita mo mga lods, 368 watts po ang nagamit natin. Tapos, ang voltahe sa battery, okay naman dito, 12.2. So, ayan. Kaya po, mga lods. Kapag ganitong klase na power inverter ang gagamitin mo. Kaya lang, itong klaseng power inverter, hindi ko alam kung anong klaseng brand. Pero, kung pupuntahan nyo po ang link dito, naka 5 star po ang rated doon sa comment. Kasi maganda daw talagang gamitin. Kaya yun, napruiba naman natin. Talagang maganda po mga lods. Tapos, kung hahawakan mo naman dito,
Malamig po mga lods. Kasi dalawang pan ang tumatakbo po ngayon. Doon po lalabas ang init. Napakalakas po ng hangin. So yan, makikita. Tapos ito pa mga kalodi. Ang power natin inverter nito na Samdon, kaya natin i-back up doon sa power inverter natin. So para makita sa mga kalods na may purpose pa rin itong Samdon natin. Kasi ang Samdon, meron po siyang easy charger. So, ipopos button ko siya dito at ita-charge pa natin, idagdag. So, ito, idagdag idea lang natin. Pero as long naman dito, kayang-kaya po ito ngayon na 400 watts na solar panel at saka 200 watts doon sa kabila, 600 watts po lahat ang gamit natin na solar panel. Kayang-kaya po sa 368 yung sinasabi natin. O, ito, pakita natin. Gamit natin rep, electric pan, TV at saka ceiling fan. Ginamit natin. So makikita naman ang wattage. Tapos ito, pwede nating magamit kung gusto pa nating ikarga. So susubukan na lang natin. Kapag ikarga ito, lalong tataas po ang karga sa battery. So push button ko lang. So ayan, activate po siya kagad. Mag-charge. Tapos ang charge natin, pakita muna natin yung ilang setting ang ginamit lang natin dito. Nasa C2 lang po ang gamit natin. Tapos titingnan mo dito sa battery ngayon. C2 ang setting sa charge. Ngayon, tataas po yan. Ayan, makikita mo. Nasa 71% na po ang battery. 75. Ayan, mataas na. Kasi tinutulungan tayong magkarga ni Samsung dito ngayon. So ayan, makikita mo. Nasa 12.3 na po ang LBDing nakalagay dyan. Oh, ito 79% na po. Yon ang isang advantage na magagamit natin si Samsung in case na gusto natin kargahan o abonuhan natin. Tapos kung gusto ko namang i-off ang Samsung, walang problema mga lods. Dito ko lang siya i-off. Yan. Tapos off natin dito. O yan, off. So purely po ang gamit dito. Naka-solar lang. Walang charge dyan. So kung naka-off. Tapos ang battery makikita naka 68% pa tayo. Ang gamit natin 365 watts. So mga lods, kayang-kaya po mga lodi. So, ang next challenge natin, subukan natin. Ito pakita ko sa inyo. 5 computer po mga lods. Gamitin natin ang power inverter. Pero hindi na natin gagamitin doon sa loob sa bahay. Kasi hindi nakakayanin itong 600 watts natin. So, gagawin natin, itatransfer natin itong linya natin dito sa computer. Gamit ang power inverter na 1.5 kilowatts. Kaya ba niyang 5 computer? So, wag na lang natin isali muna sa bahay kasi naka-design po itong power inverter kasi natin na para dito sa piso unit natin. So, susubukan natin. Mga lods, naka-off na po ngayon sa bahay. Balik tayo dito sa 36 watts na lang kasi in-off na natin yung mga TV, rep at saka electric fan. Tapos, siyempre, ang battery natin mga lods, tataas. Babalik po yun. Yun, naka 13.7 na naman tayo. So ngayon susubukan natin kasi pang design natin dito sa computer shop natin, dapat tatakbuhin natin ang 5 computer kung kaya ba niya. So gagawin natin, yan, pakita muna natin dyan. Yan. So yan, makikita po mga lods ang battery, nasa 13.8 volts, naka-plot voltage tayo. So umpisa natin iyon dito, ang computer natin. So umpisa natin dito, yan. So unang gamit natin ang wattage dyan, makikita ba, 101, 102 watts, isang computer. Tapos ang battery natin nasa 13.7. So naka-plot voltage kahit gumamit tayo ng isang computer. Dalawahin natin mga lods. Yan, makita, dalawa tayo. Yan. So magkano na ngayon ang wattage? Makita ba? So nasa 100, almost 200 na. Pero ang battery natin, 100% pa. Ibig sabihin dyan mga lods, kaya pa. So, 2. So, 3 na tayo. So, pagkita ko na lang na 3. Dagdagan pa natin doon. Yan mga lods. Yan, makita ba dyan ang battery? Yan, makita yung battery. Nasa 13.4 pa. So, dagdagan pa natin ang isa dito. So, nasa 13 volts na lang mga lods. Yan, makikita ba? Tapos ang gamit natin, nasa almost 300 na tayo. Makikita, pabago-bago, 282 o 295. So ang battery is 12.8. So ibig sabihin doon mga lods,
sa 300. Lagyan natin ganito. So yan, makikita naman, naka 12.5, 75% sa tatlong computer. Pakita natin. Yan. Yan po mga lods. Yung tatlong computer natin. Isa, dua, tulo. Ang voltahe natin is 12.6, 79%. So yan. Kaya niya yung tatlo mga lods. Yan. So makakinggan man nyo ba ang isang power inverter natin kasi medyo umingay na po yung blower sa taas. Tapos gamit niya ngayon natin nasa 295 to almost 300 na. Yan, makikita ba? So ngayon, dagdag pa tayo ng isa. So kaya pa siguro ito, nasa 75%, 12.6. Kung bababa pa doon ang LBD natin module, walang problema po kasi magdidiyo naman siya. So dagdagan pa natin ng isa. So pakita ko na lang dyan. Dagdag tayo ng isa pa doon. Dagdag isa. Yan. So balik tayo dito. So medyo mababa na po mga lods. Nasa 12.1, 12.2. So bababa na po ang LBD module natin. So transfer po ito ngayon. Hindi pa, kaya pa. So gagawin natin, kung transfer ito, gagamit tayo ng Samdun. Isa-charge natin sa Samdun. So 4 na computer na ginamit natin. Pero pag dumili ito sa Dio, ito tatakbo. So para makita na lang kung sakaling mag-Dio siya kasi nasa 11.9 na tayo sa LBD module. Pero dito po, nasa 61% pa. Ang gamit natin, 370. So, ayan po, nag-cut off to. Yan. So, i-Dio mo lang natin. I-Dio na lang natin kasi transfer siya kaagad. O, ayan, makikita mga lods. Nakapangsyon ang 4. Dahil 4 hindi kaya, naka-Dio. Tapos, balik siya sa float voltage. So, ang gagawin natin, para hindi magtapon-tapon po ito, gagamitin muna natin si Samdun. Para makaya niya, 5 na ang gagamitin natin. Gagamit na lang tayo ng easy charger sa Samdun. So, push button ko siya. Yan, ginamit natin mga lods. Kasi gagawin natin, 5 na gagamitin natin. Gagamit na lang tayo ng easy charger di Samdun. So, ayan po, nag-umpisa na po siyang nagkarga kasi naka-float voltage yun. So, ang gagawin natin, yan, tumaas na po dito kasi nagkakarga po ito. Tataas po itong battery natin ngayon. So, titingnan muna natin kung kakarga siya ng mataas. So, ayan, makikita mo, nasa 93% na po, mga lods. Yan, mataas na. Ang battery na po natin is, yan, malakas po. Nasa 13 kasi ginamit natin ang Samdun sa charger. Sa AC charger tayo. Pero gamit natin dito is 300 plus na po ang gamit natin. So ayan, makikita mo. So lalagyan mo na natin ng coin kasi naka-off yung ibang computer. Lagyan natin ng coin. Yan. So patatakboy natin yung sa kabila naman po, mga kalima na lahat ng coin. So yan po mga lods, 5 computer na po ginamit natin. So medyo maulap na naman ngayon ang panahon dito, medyo bumababa po ang solar natin. Pero as long naman na mayroon tayong charger ngayon, 71%. So yan po, pakita ko sa inyo. 5 computer po ginamit na natin. Yan. Tapos may ceiling pa tayong ginamit dito sa taas. So ang total po dyan is, palapit ko muna yung camera natin. 460, 70 o malapit na tayong magpa 500 watts. So ang battery naman dito nasa 79%, 75. So ilayo ko muna para makita. So yan naman po, nagkakarga naman po ang Samdun natin. So ito, backup ko lang po ito mga lods. Kasi ito, nakasitting po ito ngayon sa C6. So gumamit po ito ng almost 280 watts po. Tapos ginamit natin ito is 400 plus. So medyo na minus po ito. Kasi for demo purpose natin na gagamit tayo sa Samdun for in case na gagamit tayo ng charger dito. So ngayon, 5 computer, pakita nyo naman, ayan, 5 computer po ginamit natin. Kayang-kaya po sa Samdun, sa bagong inverter natin na 1.5. Tapos ang rating naman, makikita naman po ang rating na ginamit natin dito is nasa 400, pabago-bago po mga lods,
almost nasa 430 to 50 na tayo. Yan, makikita. Tapos ang battery, stable naman kasi may charger tayo. So kung mapakinggan nyo po, medyo maingay konti ang medyo maingay konti po ang power inverter kasi 2 pan po ang gamit. Kapag mababa lang po ang wattage na ginamit sa power inverter natin na bago, mahina lang po ang ingay. Pero pag umabot po siya sa 300 to 400, medyo malakas po ang ingay sa blower. Pero so far, so good po ito ngayon. Kasi kaya niyang patakbuhin ang 5 computer na natin. So hindi na tayo mag-alinlangan. Kahit isali pa natin ang refrigerator, kaya po mga lods. Kaya lang, ang solar panel natin, hindi pa kaya. Kasi 600 watts pa lang ang solar panel natin. Mabuti sana kung umabot tayo ng 1,000 watts para mas maganda po na hindi tayo gumamit ito yung backup natin, si Samdon. So ayan, makikita nyo mga lodi. Nasa 68% battery, pabago-bago, 75. Tapos ang computer natin, ayan, takbo po lahat. Kayang-kaya sa power inverter natin na bago. So ayan po mga lods. Pakita nyo naman po ang battery natin. So ipakita ko sa baba ang battery kasi hindi natin pinapakita po minsan, nakalimutan natin. So ang battery natin mga lods, nasa baba. Pakita ko na lang, 2 po ang 100Ah na ginamit natin. So ayan po mga lods ang ginamit natin. Naka gel type battery lang po ang gamit natin. So kung may budget sana, mas maganda yung LiPo 4 pero wala tayong budget. Yung gel type lang battery gamit natin, 2. So ayan po mga lods. So bago po tayo magpaalam, so ipakita ko na lang nakaganyan, ipatakbo natin para makita nyo na kayang-kaya sa power inverter natin na bago. Bago tayo magpaalam, shoutout tayo kasi maraming gusto magpapa-shoutout po sa channel natin. Si Noel Ruiz, si Bunhor Pacheco from Pakil, Laguna. At saka si Idilito Banyes, si Rugun TV. At saka si Marlon Contamura from Palawan. At saka si Sagittarius Channel. Shoutout pa natin si Agustin Dupit, taga Cagayan de Oro City. Oy Lods, bayang adlaw ni Madias, Cagayan de Oro City. At saka si Ma Rosalinda Franco. Ito pa, shoutout natin si Abdel Simbahon, watching from Ginsan City. Lods, bayang adlaw ni Madias sa Ginsan City. At saka si Luis Agani Jr. Saka shoutout pa natin si Ronnie Di Guzman. Paki-shoutout sa anak ko si Paing, Patring at Pukwang from Kamaling, Tarlac. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyong lahat sa Kamaling, Tarlac. At saka ang panghuli natin si Hamara Tubalya. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Saka shoutout na rin natin ang mga nag-join member sponsor natin. May mga bago po tayo. Si Papa Zero. Saka si Dario Daling, ang mga bagong sponsor natin. At saka si Ernesto De Pista Luna. At saka si Riddle Kailo. Saka ito pa si Rodrigo Bangkong, si Mountaineers TV, si James si Rafaelito Bayato, si Yunil Kamaingking, at saka si Benji De La Torre, saka si Lorenzo Guevara. Ang huli natin mga lods, si Axel Kison. Sa mga kaludi natin, sa lahat ng mga ka-subscriber, maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli na naman po mga kaludi.